Masarap na adobo sa karinderya ni Aling Corazona. May mga taong kahit hindi natin kadugo ay malaki ang malasakit sa akin na kung ituring tayo ay para na din natin silang kapamilya. Marahil kung minsan ay maiisip natin na mas mabuti pang makisama ang ibang taong na hindi natin kaano-ano kaysa sa tunay nating pamilya. Magandang araw, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Shaira, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin magkakapatid noong mapadaan kami sa isang karinderya at madiskubre namin na isang aswang ang naturang tindera. Natatandaan ko noong taong 1989. Nakatira kami sa Pampanga at nasa ikalawang baitang kami sa sekundarya na magkakapatid. Payak ang pamumuhay namin noong mga panahong yon, at kahit hindi masyadong matugunan ng mga magulang namin ang aming mga luho, ay naiintindihan namin sila sapagkat mas kinakailangan namin ang mga pangunahing pangangailangan kaysa sa mga personal naming interes. Bali magkakasunod kami ng edad, kaya naman nagkakasabay kami sa sekundarya. Ako ang panganay sa aming magkakapatid na nasa 14 na taong gulang. Pangalawa sa akin si Mario at bunso si Patricia. Kilala sa aming bayan ang karinderya ni Aling Corazona at talagang maraming kumakain doon. May espesyal siyang adobo na tinatangkilik ng karamihan. Walang makagaya sa lasa ng adobo nito at talagang sa kanya lamang kami bumibili ng lutong ulam dahil alam naming garantisado ang lasa at siguradong mabubusog kami. Dinadayo pa siya ng mga taga-ibang lugar para lamang matikman ang kanyang adobong puti. Sa Pampanga matatagpuan ang malawak na tubuhan at dito nananatili ang tradisyonal na pagluluto ng adobo na tinatawag na adobong puti. Kakaiba ang pagkakaluto dito kumpara sa mga pangkaraniwang adobo na gumagamit ng toyo at maalat na pampalasa. At tulad ng sinaunang adobo, asin at suka lamang ang ginagamit na pampalasa sa karne. Hindi ito nilalagyan ng toyo at talagang malinamnam. Lasang-lasa ang asim ng suka at hindi gaanong masabaw. Sa adobong puti rin naging malusog ang pangangatawan ni Patricia at talagang paborito niyang kumain at hindi siya nagsasawa kahit pa araw-araw pa siyang kumain dito. Isang tanghali nagawi kami sa karinderya at talagang alam na alam ni Aling Corazona. Bawat paligid namin ay napakaraming nagkalat na customer na talagang hindi magkandamayaw sapagkat may iba't iba silang transaksyon habang kumakain. Nakahanap kami ng mapupwestuhan sa dulong lamesa. Nagtungo kami sa may unahang karinderya kung saan nakahanay ang mga istante ng iba't ibang klase ng mga ulam. Nangislap ang mga mata namin nang makita ang kalulutong adobong puti. Bumati sa amin si Aling Corazona at tinanong kung anong gusto naming kainin. Ngumiti na lamang si Patricia at panay ang pagturo niya sa adobong puti. Halata namang gustong-gusto niya iyong orderin na. Sa pagkakakita pa lang namin sa adobong puti, ay nagutom na kami sa mabango nitong amoy, kaya naman pare-parehas kami ng inorder na pagkain. Pagkalapag pa lang ng mga ulam sa platito, ay talagang nagumpisa na kaming kumain. Hindi na kami nag-uusap at tahimik lamang kaming kumakain sapagkat gutom na gutom kami at ubos na ubos namin ang kanin at ulam na lubos na ikinatuwa ni Aling Corazona. Pagkabayad namin ay nagpasalamat kami kay Aling Corazona. Nagulat pa kami noong bigyan niya kami ng candy. Yema yon, ginawa niya iyon noong araw na yon. Hindi na niya pinabayaran sa amin ang binigay niyang yemang candy at binigay na niya sa amin bilang regular niyang customer. Ganoon na lamang ang pasasalamat namin sa kanya.
Itinuring din niya kami nga parang tunay na mga anak kahit hindi niya kami kamag-anak. Biglang sumagi sa isip ko na bilhan ng ulam sina nanay at tatay. Kaya naman bago kami umuwi ay umorder ako ng adobong puti. Si Aling Corazon ang nagtakal ng ulam at inilagay niya sa supot, pagkatapos ay saka binigay sa akin. Iniabot ko ang bayad at nagpasalamat ako bago kami nagpaalam na magkakapatid. Pagka-uwi namin sa aming bahay ay mabilis na inilagay ng nanay namin sa hawong ang adobong puti at pagkatapos ay pinagsaluhan nila ni tatay sa hapagkainan. Samot-saring papuri ang sinabi nila kay Aling Corazon sa sarap nitong magluto. Sa mga sumunod na araw ay nagsipaglinis kami ng buong bahay at wala kaming pasok sa paaralan. Nagtulong-tulong kami magkakapatid upang hindi kami abutin ng hapon at makapagtanghalian kami ng maaga. Bukod sa pag-aaral ng mabuti at pagkain sa karinderya ni Aling Corazon, ay mahilig kami maggala ng mga kapatid ko tuwing araw ng Sabado kapag nakakatapos na kami ng mga gawain namin sa aming bahay. Maluwag naman sa amin ang mga magulang namin sapagkat ligtas pa sa aming bayan ng mga panahong yon at wala kaming kahilig-hilig sa mga pakikipagligawan. Tanging paggala at makarating lamang sa magagandang lugar ang hangad namin noon. Isinama kami ng kaibigan namin sina Gina at Noela sa may kalayuang talon. Napakalayo ng biyahe namin sa jeep at naisip namin na baka abutin kami ng tanghali. Kaya tama naman na nagdala kami ng makakain para sa pananghalian. Sabik na sabik kami habang nakasilip sa bintana ng jeep. Pagkadating namin sa may talon ay may mangilan-ngilan kaming naabutang mga turista at iba pang kabataan na nagsisipaglangoy. Malamig ang tubig at sinulit namin ang bawat sandali. Umakyat pa kami sa mataas na lugar, saka kami nagpatihulog pabagsak sa mataas na lugar para sumabay sa malakas na agos ng tubig. Napapasigaw kami sa sobrang lamig. Talagang nanunuot sa bawat ugat namin ang lamig, lalo na nang sakupin kami ng tubig noong lumubog kami pailalim. Ikinampay namin ng aming mga kamay at lumutang kami sa tubig. Hindi namin mapigilang magpasipol-sipol para maibsan ang matinding pakiramdam sa nagyayelong lamig. Tumambling-tambling naman si Mario at Noela bago sumisid sa katubigan. Mahilig pa silang magbiruan, kaya naman malapit na malapit sila sa isa't isa. Madalas pa nila kaming inaasar hanggang sa mainis kami sa kanila. Parati silang gumagawa ng dahilan para umingay kami. Kasiyahan na nila iyon sa araw-araw na magkakasama kami. Mas isip bata pa sila kumpara sa aming mga babae. Tumigil lamang silang dalawa kapag malapit na kaming umiyak sa inis. Mabilis naman namin silang mapapatawad sapagkat magagaling silang maglambing sa amin at alam na alam nila kung paano kami paamuhin. Pinanood pa namin ang ibang kabataan at may nakita pa kami nagtatatalon sa may batuhan bago tuluyang lumubog sa tubig. Mabuti na lang at matibay ang kanilang mga buto. Kaya nilang yumukod at bumaluktot ng matagal sa oras bago tumalon at maglangoy. Noong medyo kumakalam na ang mga sikmura namin ay nagtungo kami sa may kakahuyan at doon pumwesto at nagsalo-salo sa mga baon naming pagkain. Hindi mawawala talaga ang adobong puti na binili ng kapatid ko sa karinderya ni Aling Corazon. Napakasarap talaga ng adobong puti. Nanunuot ang asim sa karning baboy at manok. Napansin ko pa na unang naubos ang adobo kaysa sa iba pa naming mga dalang pagkain, pero pinilit pa rin naming ubusin ang iba pang mga pagkain para naman gumaan ang mga dalahin namin pauwi. Matapos naming makakain ay tumigil na muna kami sa paglalangoy dahil medyo tirik na ang araw at saka busog na busog kami. May namataan kaming bakanting kubo na mukhang tambayan ng mga turista.
Walang tao sa lugar na iyon kaya pumunta kami at humanap ng mapapwestuhan para makaidlip. Hindi namin makakayanan ng init ng sikat ng araw at siguradong masusunog ang balat namin sa matinding sikat ng araw. Naisip namin magpahinga na muna at kapag medyo bumaba na ang init at sikat ng araw ay saka pa lang kami muling maglalangoy bago kami tuluyang magsipag-uwian. Sumapit ang alas 3 at medyo lumamig na ang paligid. Nag-umpisa na naman kami maglangoy at pansin naming umaalis na ang ibang mga kabataan. Naglaan pa kami ng ilang oras bago kami manawa sa paglalangoy. Napansin naming malapit na ring lumubog ang araw. Kaya naman nag-utay-utay na kaming maggayak ng aming mga dala at nagsimula na kaming maglakad pababa sa may highway. Pero humanap kami ng lugar na mapagpapalitan namin ng damit dahil medyo giniginaw kami bago pa kami nakaisip na nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa highway. Inakala pa namin na makakasakay kami kaagad ngunit nagkamali kami. Matagal bago may dumaang jeep. Inabot pa kami ng kalahating oras bago may natanaw na paparating na sasakyan. Kaya noong may lumitaw na jeep ay bigla kaming sumakay. Halos puno na ang sasakyan at medyo inaantok na ako sa tagal ng biyahe. Mabuti na lamang at napakadaldal ni Gina at Noela kung ano-anong paksang kinukwento nila sa amin. Maging ang mga kaklase naming may mga kasintahan ay pinagkukwentuhan nila. Pati ang mga paboritong estudyante ng aming mga guro. Gayon din ang aralin sa aming talakayin sa mga susunod na araw. Pati na rin ang mga usong awitin noong mga panahong iyon at mga paborito naming mga mang-aawit. Nalibang kami sa dami ng istoryahan kaya kamuntik na kami mapalampas ni Gina at Noel sa kanilang bahay. Huminto ang jeep at nauna silang bumaba sa amin sapagkat natanaw na nila ang kanilang mga bahay. Ngumiti at nagpaalam pa sila at kumaway-kaway bago muling umandar ang jeep. Habang lumalayo kami sa direksyon ni Gina at Noela ay hindi pa rin kami nanahimik ng aking mga kapatid at nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at halakhakan. Naisip namin na medyo malayo-layo pa ang bahay namin kaya para hindi kami mainip ay panay ang usapan namin. Maya-maya pa napapalakas na ang hagik-gikan namin kaya naman sinaway kami ng iba naming katabing pasahero. Kaya naman medyo napahiya kami. Pabulong na kami nagkwentuhan at hindi na namin namalayan ang mga lumipas na sandali. Bigla akong napasulyap sa daan at namilog ang mga mata ko nang mapansin na lumampas kami sa aming bahay at napadako kami sa hindi pamilyar na daan. Hustong sumigaw ako at huminto ang jeep. Tinanong ko sa driver kung nasaan na kaming lugar at nabanggit niya na nasa kabilang sitio na kami. Gusto ko sanang makiusap sa driver kung maaari kaming bumalik sa daan patungo sa aming bahay. Kaso ay mukhang irita na sa amin ng driver at malaking abala kapag ginawa ko pa ang bagay na yon. Kaya pinagmadali ko na lang ang mga kapatid ko na bumaba sa sasakyan at pagkababa namin ay eksaktong huminto kami sa isang bakanting lote na may mangilan-ngilang mga punong kahoy. Wala pa man ding dumaraan sa sasakyan sa kalsada at sa palagay ko ay ang jeep na sinakyan namin ang huling dumaan. Kinakabahan kami at patay-sindi pa ang ilaw sa may poste. Hindi na kami nagsisiyan sapagkat pare-parehas kaming may kasalanan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at kita naming gumagabi na. Nagpapakita na ang buwan sa kalangitan habang may pumapagaspas at humuhuning mga ibon, pati mga ibang ugong at kahol ng mga aso sa paligid. Nag-aalala na ako para sa mga kapatid ko. Hindi ko pa kabisado ang lugar na pinagbabaan sa amin ng driver. Iginala namin ang aming mga paningin at may napansin kaming karinderya sa tabi ng daan at halos walang kabahay-bahay sa paligid nito. Naisip namin na minalas kami sa pagkakababa namin doon sa jeep. At sa dinami-dami pa ng lugar na mapupuntahan namin ay talagang doon pa kami napadpad sa bandang madamo
matalahib, liblib at walang masyadong bahay. Pakiramdam ko tuloy ay may mga aswang at engkanto sa lugar na yon. Maya-maya pa biglang kumalam ang sikmura ni Patricia at mukhang nagugutom na naman siya. Kasunod si Mario na dinig ang pagkulo ng tiyan. Medyo naawa ako sa mga kapatid ko. Inabot pa sila ng gutom sa lugar na hindi kami pamilyar. Naisip ko na kailangan na muna namin kumain ng hapunan bago mag-abang ng sasakyan. Kargo di konsensya ko ang mga kapatid ko at responsable ako kung may mangyari man sa kanilang masama sapagkat ako ang panganay at siguradong katakot-takot na pangaral at mapapalo pa ako ng tatay ko dahil sa kapabayaan. Malalagot ako ng husto pagka-uwi namin sa aming bahay. Minabuti ko na munang kumain para naman makapag-isip ng maayos. Dumukot ako sa aking bulsa at may natitira pa naman akong pera, kaya hinikayat ko ang aking kapatid na tumigil na muna sa karinderya para makakain kami bago kami muling maglakad at humanap ng masasakyang jeep pauwi sa aming bahay. Tumalima ang mga kapatid ko at ramdam ko ang pagod sa kalooban nila. Matatamlay na sila at talagang halatang gutom na. Halos ayaw na rin nilang magsalita at makipag-usap sa akin. Medyo humangin sa paligid at nakaramdam na naman ako ng panlalamig. Pumasok kami sa loob ng karinderya at sumalubong sa amin ang mabahong amoy na hindi namin maipaliwanag. Iginala namin ang aming mga paningin at may nakita kaming maraming taong kumakain sa karinderya. Subalit natigil lang sila sa pagkain noong makita nila kaming dumarating. Napako sa amin ang kanilang paningin. Kinakabahan ako sapagkat masasama at matatalim ang ipinukol nila sa aming tingin na para bang kami ang dahilan kung bakit sila naistorbo sa pagkain. Mabuti na lamang at binati kami ng isang ale malapit sa may istante ng mga pagkain. Inibitahan niya kaming kumain sa kanyang karinderya at nagpakilala siya bilang Aling Yolanda. Kaagad kami lumapit sa mga istante at hindi talaga namin maiwasang mapatingin sa mga kumakain sapagkat hindi kami mapalagay sa mga nakakailang nilang tingin sa amin na para bang manlalamo ng tao. May nakita kaming adobong puti at alam naming hindi iyon katulad ng adobong puti ni Aling Corazon. Kaso ay talagang kumukulo at sumasakit na ang aming mga tiyan, kaya wala na kami nagawa kung hindi umorder ng adobong puti. Ngumiti sa amin si Aling Yolanda at tinanong ko nga, dayo ba kami sa sityo? Ako mismo ang sumagot sa kanya at piniliwanag ko na napalampas kami sa aming bahay habang nakasakay sa jeep at napunta kami sa lugar na yon. Naawa sa amin si Aling Yolanda at nagrepresenta siya na ipasakay kami sa kanyang pamangkin na may tricycle para maihatid kami sa aming bahay. Nahiya kami pero nagpasalamat kami sa kabutihan niya. Bago pa niya iabot sa amin ang mga ulam at kanin ay sinabihan niya kaming huwag nang pansinin ang mga kumakaing customer sa kanyang karinderya sapagkat hindi sila komportable na makakita ng dayo o bagong mukha na kumakain sa karinderya. Kaso ay hindi talaga kami mapakali. Kaya lamang ay tiniis namin para makaraos kami sa pagkain. Humanap kami magkakapatid ng pwesto at pagkatapos ay nagmadali kaming kumain. At hindi ko maiwasang mapasulyap sa mga kumakain at manaka-naka din silang nakatingin sa amin. Pagkatapos ay pasimpleng nagbubulungan na para bang pinagkukwentuhan kami. Dumagundong ang malakas na kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay nakukursadahan nila kami. At kung magtatagal pa kami sa karinderya, ay siguradong papatayin nila kami. Kaya naman noong makatapos kami sa pagkain, ay dali-dali akong nagbayad. Hindi ko na halos nalasahan ang pagkain pero naramdaman ko na matigas ang karning baboy. Matabang at wala akong malasahang asima. Nabanggit sa amin ni Aling Yolanda na naubusan sila ng asin, suka at kalamansi, kaya medyo matabang ang adobo.
pero sigurado niya na masarap ang mga luto niyang ulam kahit matatabang. Nagulat pa ako dahil napakababa ng presyo ng kinain naming adobong puti. Hindi pa kami hinayaang makaalis ni Aling Yolanda at sabay-sabay kaming lumabas sa karinderya. Kaso ay may isang lalaki ang umangat sa upuan at pinakilala sa amin ni Aling Yolanda bilang Edgar, ang lalaki na kanyang pamangkin. Pinakisuyuan niya itong ihatid kami sa kabilang sityo at walang alinlangan siyang sumunod dito. Bumalik sa karinderya si Aling Yolanda at nagpasalamat kami sa pagtulong niya sa amin. Naglakad kami sa Maynyugana kung saan nakita ni Edgar ang kanyang tricycle. Pumasok kami sa loob at ibinigay ko kay Edgar ang mismong direksyon ng aming bahay. Tumalima siya at nagsabing alam niya ang daan patungo doon sapagkat minsan na siyang nakarating sa aming sityo. Sa palagay ko ay mabait si Ginoong Edgar kumpara sa mga taong kumakain sa karinderya. Medyo lumalayo na kami at talagang madidilim ang mga lugar na aming dinaraanan. Kinakabahan na ako at naisip ko na posibleng hinahanap na kami ng aming mga magulang at nakatitiyak ako na pumunta na sila sa bahay ni Gina at Noela para ipagtanong kami. Saglit na natigil ako sa pag-iisip nung may marinig kami sa di kalayuan na tinig ng babae na pinapahinto ang sasakyan. Huminto si Ginoong Edgar at lumingon sa direksyon ng babae. Inakala namin na pasasakayin niya ito pero nagulat kami noong mapansin naming nasindak si Ginoong Edgar at nagmamadali siyang magmaneho ng tricycle. Tinanong namin siya kung anong nangyari at kung bakit hindi niya pinasakay ang babaeng sumisigaw. Sumagot siya at nasabing may hawak na patalim ang babae at mukhang wala sa sarili, kaya nagmamadali na siyang makaalis. Napayakap sa akin si Patricia at nag-aalala si Mario, pero pinilit kong maging matapang. Kinausap ko sila at pinalakas ang kanilang kalooban. Ayokong mag-alala at matakot sila hanggat hindi pa kami nakakarating sa aming bahay. Sumusulyap-sulyap ako sa daan pero panay ang kakahuyan at talahiban at liblib na daan ang aming tinatahak. Hindi ko malaman kung bakit wala pa kaming makitang maraming kabahayan sa paligid. Tinanong ko ang driver kung malayo pa ba kami sa aming sityo. Subalit hindi siya sumagot, bagkus ay huminto siya sa lugar na maraming puno ng nyog at kawayanan. Walang mga bahay at kitang-kita ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Sinabihan niya kami maghintay at may kukunin lamang siyang gamit sa kamag-anak niya sa di kalayuang bahay. Subalit wala naman akong makitang bahay sa lugar na yon. Sumang-ayon ako kahit medyo masama na ang kutob ko sa lugar na yon. Ayoko makipagtalo sapagkat gusto ko maprotektahan ang mga kapatid ko. Pero pakiramdam ko talaga ay may mali sa mga nangyayari. Nag-umpisang maglakad palayo si Edgar at naiwan kami sa loob ng tricycle. Narinig ko pa sa paligid ang mga huni ng uwak at kwago. Gayon din ang lagaslas ng tubig sa di kalayuan. Sumilip ako sa labas at talagang hindi mawala sa isip ko ang posibilidad na may lumitaw na mga nilalang sa lugar na iyon. Liblib at talagang wala kaming ibang mahingaan ng tulong sa direksyon namin. At ang tanging pag-asa lamang namin ay ang pagbabalik ni Ginoong Edgar. At umandar ang tricycle para makabiyahe kami pabalik sa aming bahay. Lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin bumabalik ang driver. Pero may naririnig na akong ingay sa di kalayuan. Hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kaya inutusan ko ang mga kapatid ko na bumaba sa tricycle at hintayin na lamang sa labas ang pagbabalik ni Ginoong Edgar. Pinilit kong ipanatag ang loob ko kahit na napakaraming gumugulo sa aking isipan. Kinuha ko na ang dala namin si Sidlan, ang matatalas na kutsilong ipinambalat namin sa mangga at iba pang prutas na baon namin na kalakip ng aming pananghalian. Kung sino man o anuman ang sumalakay sa aming magkakapatid
ay meron naman kaming panlaban at kahit hindi ako marunong makipagkumbate, ay isasakripisyo ko ang buhay ko para lamang mailigtas ang mga kapatid ko at maitakas sila sa lugar na yon. Iginala ko ang aking paningin at halos magkakayakap kami magkakapatid noong mapansin namin na may papalapit sa amin na bultong may mga nangingitim at nangingintab na katawan. Ilang hakbang na lamang ang layo nila sa amin nang mapansin ko na hindi pala sila mga tao, kung hindi mga aswang na tumutulo ang mga laway sa lupa. Naging pamilyar pa ang kanilang mga anyo at nakilala namin sila bilang si Aling Yolanda at ang mga taong kumakain sa kanyang karinderya. Sa bandang likuran nila ay nakita namin si Ginoong Edgar na isa rin palang aswang. Iwinasiwas ko ang hawak kong kutsilyo at binantaan sila na huwag magtatangkang lumapit kung ayaw nilang laslasin ko ang mga lieg nila. Pinagtawanan ako ng mga aswang at hindi sila tumigil sa paglapit sa amin. Kinausap kami ni Aling Yolanda na ang sityo na napuntahan namin ay pugad ng mga aswang. Maswerte na napadpad kami sa karinderya dahil doon mismo nagtitipon-tipon ang ilang residente ng mga aswang at dahil dumating kami ay meron na naman silang makakain. Umatras kami ng umatras papalayo sa kanila at talagang sumisigaw at nagmamakaawa kami na hayaan nila kami makauwi. Tumutulo na rin ang mga luha sa aming mga mata, subalit lalo lamang silang natatakam sa aming magkakapatid. Para silang wala sa tamang katinuan habang patuloy na tumutulo ang kanilang laway sa lupa. Naisip ko na mga halimaw sila at kahit anong pakiusap ko ay hindi sila makikinig. Lalo pa, ang tingin nila sa amin ay mga pagkain. Wala silang ibang dapat gawin kung hindi kainin kami at wala silang pakialam sa mga pakiusap namin dahil hindi sila marunong makonsensya. Biglang sumunggab sa amin si Aling Yolanda at kamuntik na niyang mahagip si Mario. Mabuti na lamang at nahila ko siya, kung hindi ay baka nadakma na siya nito. Subalit, nagulat na lamang kami noong mag-umpisang umatake sa amin ang mga aswang at biglang may malaking lambat ang sumaklob sa kanilang lahat. Pagkatapos ay may mga panaling humila sa kanila paitaas. Napalambitin ang mga ito sa puno ng nyoga. Napabulaslas kami habang nakatanaw sa mga aswang na pilit na gustong makawala sa malaking lambat. Halo-halo ang mga emosyon namin at hindi pa rin mawala ang malalakas na kaba sa dibdib ko habang pinagmamasdan ang mga aswang sa loob ng lambat. Pakiramdam ko ay anumang oras ay maaaring mabutas at bumagsak ang lambat at tiyak ay katapusan na rin namin ng buhay namin. Maya-maya pa, walang ano-ano, ay lumitaw sa harapan namin si Aling Corazon kasama ang dalawang anak na sina Rafaela at Rigora na may dalang tabak at isang bungkos na bawang at kalamansi. Sinabi nila na sila ang sumigaw at nagpahinto sa driver sapagkat natanaw nila kami nakasakay sa tricycle. Mangyari pa lang nasiraan sila ng sasakyan at eksaktong sa sityo pa lang iyon sila napadako. Hindi na kami nakapagpaliwanag pa noong mapansin naming may mga aswang na malapit nang makawala sa lambat. Kumaripas na kami ng takbo at nagsuot kami kung saan-saan sa palikulikong daan. Pakiramdam namin ay naliligaw na kami at paulit-ulit lamang ang mga daan na pinupuntahan namin. Paglingon namin ay bumulaga sa amin na si Aling Yolanda, pati si Ginoong Edgar. Kaya napilitan si Aling Corazon na lumaban gamit ang kanyang balisong. Hiniwa niya sa mukha si Edgar, samantalang sina Rafael at Rigor naman ay pinagtulungang pagsasaksakin si Aling Yolanda. Napakalakas ni Aling Corazon at kahit balisong at kalamansi ang gamit niya, ay nagawa niyang balian sa leeg si Ginoong Edgar. Bago sinubuan sa bibig nito ng mga kalamansi, umusok at nasunog ang bibig nito at napabagsak sa lupa. Samantalang si Aling Yolanda naman
ay nag-usok ang katawan noong kwintasan siya ng bawang habang sumisirit ang dugo mula sa mga hiwa at nakabukas niyang mga sariwang sugat. Inakala namin na doon na matatapos ang lahat, pero may mga dumating pang aswang na nag-anyong mababangis na aso at baboy ramo. Mukhang hindi kakayanin ng basta pistikan lang na lakas ang mga aswang na iyon, kaya gumamit ng orasyon si Aling Corazon. Nagtataka kaming magkakapatid kung paano nagkaroon ng kapangyarihan si Aling Corazon para magapi ang mga aswang sa pamamagitan ng ritual. Nabuo sa isip ko na baka may tinatago siyang lakas na hindi namin alam, pero sigurado ako na isa siyang ordinaryong tao na katulad namin. Nagulantang kami na sa isang kisap mata ay isa-isang bumulagta sa lupa ang 4 na aswang na sumugod sa kanila. Nanginginig ang kanilang buong katawan habang bumubula-bula ang mga bibig. Nagtitirik pa ang kanilang mga mata bago pa sila bawian ng mga buhay. Umakyat ang kilabot sa tuktok naming magkakapatid. Halos manlamig ako sa sobrang kaba pagkatapos naming masaksihan ang mabagsik na kamatayan ng mga aswang sa ginawa ng ritual ni Aling Corazon. Bukod pa doon ay may sumalakay pa sa aming 2 pang mga aswang na nagpalit anyo bilang mga ibon. Noong bumagsak sila sa lupa ay magaling na umasinta sina Rafael at Rigora. Nasapul sila sa dibdib at tiyan ng mga ibon. Nabalian pa nila ang mga ito ng pakpak, at bago pa sila makabalik sa anyong tao ay lupaypay na bumulagta sa lupa ang kanilang mga bangkay. Matapos iyon ay lumakad na kami palayo hanggang sa makarinig kami ng mga ingay ng sasakyan sa di kalayuan lamang. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa highway at may humintong jeep sa aming harapan. Hindi na kami nagdalawang isip na sumakay pa sa loob, at nang makababa kami sa aming sitio ay hindi na muna kami umuwi sa bahay. Inanyayahan kami ni Aling Corazon na magtungo sa kanilang bahay. May ipapainom siya sa aming likido, at pagkatapos naming maubos ang laman mula sa baso ay nagsuka kami sa lababo. Mabaho iyon at malapot na likido. Doon ay guminhawa ang aming pakiramdam at mabilis na itinapon ni Aling Corazon ang naturang likido na may kasamang abo. Noong makabalik siya sa loob ng bahay ay nabanggit niya sa aming magkakapatid na mutya ng aswang ang aming inilabas, at iyon mismo ang ginamit sa amin ni Aling Yolanda para mayanggaw kami. Napalunok ako at halos mamutla sa kinatatayuan ko. Tanto ko na hindi karning baboy ang adobong puti na kinain namin sa karinderya, kung hindi karne ng tao, at gusto pa nila kaming hawaan ng pagkaaswang. Noong may masmasan kami ay kumalam na naman ang aming tiyan, indikasyon na walang kalaman-laman ang mga sikmura namin. Napahawak kami sa aming mga tiyan at kaagad iyong napansin ni Aling Corazon, pati ng kanyang mga anak. Nagtungo si Aling Corazon sa may bahaging kusina at pinaghintay kami sa may sala. Makalipas ang ilang sandali ay naamoy namin ang masarap na aroma ng adobong puti. Lumabas si Aling Corazon sa kusina at niyaya niya kaming kumain sa hapagkainan kasama ang kanyang mga anak. Hindi naman kami tumanggi sapagkat gutom na gutom kami. Habang abala kami sa lahat sa pagkain ay naikwento sa amin ni Aling Corazon ang tunay niyang pagkatao. Hindi namin inaasahang mangyari yon, pero wala namang kaming nagawa kung hindi ang makinig habang sumusubo ng ulam at kanin. Ang totoo ay mula siya sa angkan ng mga antingero bago siya naging isang magaling na magluluto sa aming bayan. Pinamanahan siya ng mga sandata, orasyon at agimat ng kanyang mga magulang, at ang ritual na ginamit niya sa mga aswang ay tinatawag niyang rebuelta, balik, na ginagawa para bumalik ang anumang espiritual atake tulad ng kamalasan, sakit o maging ang kamatayan. Ipinataw lamang niya ang nararapat sa mga aswang na sugapa sa laman. Kaya naman walang makakanti sa kanyang mga anak
dahil malupit siyang gumawa ng panlaban sa masasamang elemento. Nagpasalamat kami sa pagtulong sa aming magkakapatid at nabanggit niya na pinudiran niya kami para maprotektahan kami sa anumang masasamang banta o panganib bago kami pinauwi sa aming bahay. Pagka-uwi namin sa aming bahay ay sinalubong kami ng galit ni tatay at kamuntik pa kaming masampal at mapalo kami. Mabuti na lamang at tinanggap niya ang mga paliwanag namin habang nag-aalala sa amin si Nanay Beth. Nangako kami sa kanila na hindi na magpapaabot ng gabi at sisiguraduhin maaga kami makakauwi at hindi kami mapapahamak saan man kami magpunta. Nakapagpahinga naman kami ng maayos noong bandang hating gabi, kaso lang ay tinanghali naman kami ng gising sa kinabukasan. Binisita kami ni Gina at Noela at nangilabot sila sa inabot namin sa nagdaang gabi. Sinumpa naming hindi na kami babalik sa kabilang sitio sa sobrang takot sa mga aswang. Nagpunta sa karinderya ni Aling Corazon ang mga magulang namin para magpasalamat sa pagkakaligtas sa aming mga buhay. Wala naman iyon kay Aling Corazon sapagkat misyon niyang maprotektahan ang mga taong nasasakupan ng aming lugar. Nagpatuloy na umangat ang karinderya ni Aling Corazon, maging ang kanyang adobong puti. Naging sikat na rin sa mga karatig probinsya at hindi nagtagal ay ipinamana na rin niya sa kanyang mga anak ang mga sikretong sangkap ng kanyang mga lutong ulam noong bandang tumanda na siya at kailangan na lamang niyang mag-alaga ng kanyang mga apo. Marahil ang pagiging antingera ay naipasa na rin niya sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan ay umunlad na ang aming pamayanan. Nawala na ang mga liblib na lugar, pati ang mga daan. Hindi na rin nagmukhang katakot-takot, hindi tulad noong kabataan namin. Ilang dekada na rin ang nakakalipas noong namayapa si Aling Corazon. Pero ang mga lutong ulam, partikular na ang espesyal na adobong puti, ay nagpatuloy na naging bahagi ng aming mga buhay at alaala na kailanman ay hindi mawawala. Dito ko na po tatapusin ang kwento at sana ay nagustuhan ng mga giliw na tagapakinig ang aming karanasan sa mga aswang at kung paano kami iligtas ng isang tendera sa bingit ng kamatayan.